Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Siyempre, ito na nga. Pag sinabing face-to-face, yan ang iconic Baranggayan on air. At ngayon, humanda sa harapang pinakamalaki. Pero bago nating simulan ng panibagong face-to-face o harapan, silipin muna natin ang mga bigating tatak o eksenang tatak face-to-face. Sa 14 na taon ng face-to-face, Bangayan! Alam mo nga ba? Ha? Ang kapal, alam mo nga ba? Okay, pati siya, makulong na rin. Iyakan! Yakapan! Yan ang iba't ibang mukha ng mga kwentong natunghayan na ating nasolusyonan. At hindi nakasama sa araw-araw ang mga tagapayo na nagbigay gabay at paalala. Mga sidekick na nagpagaan at nagbigay ngiti sa mabibigat na eksena. Gusto mo bang makita yung... At mga sausawero at sausawera na nakisabay sa bawat lungkot at saya. At sa bagong mukha ng face-to-face, bagong mukha ang ating makikaramay tuwing hapon. Veterana pagdating sa pag-uulat. At ngayon, ipagpapatuloy niya ang pagbibigay ng case-sagutan sa mga problema. Magkakaharapan na. Ikaw, may mukha ka bang ihaharap? Face-to-face harapan. Face-to-face. Ito na siya, handa ng mamagitan sa anumang harapan. Ang may kaibigang case-sagutan, ang pagtulungan sa barangay. Ang pinakabagong mukha ng face-to-face harapan, Ate Coring, Corina Sanchez Cruz! Yes! Please welcome Ate Coring! 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 Okay. Tama na. Ang dami na nun. Mauubos ang oras natin. Okay, ngayon, meron pang mga aral, syempre, na inyong matututunan pagkatapos ang kaunting bangayan. Mga eksena ng totoong buhay. Kaya naman, lahat-lahat nandito na tuwing hapon po yan. Magandang hapon sa inyong lahat. At ikinararangal ko na tayo po ay narito ngayon. Marami pong mga nagtatanong sa atin, bakit nga ba tinanggap natin ang show na face-to-face? Ayan. Pinag-isipan ko po itong mabuti. Bumabalik na tanong sa akin ay, bakit nga ba hindi? Ayun. So, sa rehearsal pa lang po namin, nakumpirma ko na ang aking hinala. Mag-e-enjoy ako dito! Di ba? Wag na tayong magbukuhan ng edad. Napakatagal ko na rin po sa telebisyon at puro naman talaga mga usapin at isyung masa ang nakatambad talaga sa akin. Ayan. Kaya hasa na rin po akong pagre-referee
Mga away ng kapatid ko. Ay. Mga away ng nanay at tatay ko. Uy. Sakit sa ulo, Lord. Oo. Sabi ko, ito na ang tunay na buhay. Ito ang totoong nangyayari sa araw-araw. Aminin man natin o hindi, manood na lang kayo at marami kayong matututunan. Pero una sa lahat, kailangan ang problema ay face-to-face harapan! Ayan! Maraming salamat sa tiwala at pagkakataong ito. Magsimula na tayo. Una, syempre, I'd like to introduce ang aking kohang course para manindigan sa kani-kanilang mga panig sa ating harapan. Sila ngayon ang ating makakasama na taga-Buyo. Ayan, sa pula. At talaga nakapula siya. Ang dami mong opinion, girl. Tama yan, Kaya ka actually. nakuha dito. Okay, Donita, no! Ay! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Agad-agad, di ba, Ate Corinne? Oo. Ang bilis, ang bilis, ang bilis. Ang daming ininom na vitamins ng mga taga-pula. Tingnan naman natin ang panig nitong puti. Vlogger, podcaster at komedyante rin. Tingnan natin kung nakakatawa talaga siya, ha? Patunayan mo yan, Stanley Chi. Ayan. Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Oo. Corinne, ako, thank you so much, Ate Corinne, ha? At of course, ito nga kanina, narinig natin kumanta ng face-to-face team song, Singling Champion, of course, ang nag-iisa, Marimar! Siyempre, lagi rin tayong handa in case of emergency. We have our medical personnel from Medic Bakit 1. tayo merong ambulansya dito? Siyempre. Bakit? At syempre, ito na nga, di ba? Hindi rin mawawala ang ating bouncers. Sila ang mga taga-awat, of course. Ayan. At ano ko, ito na nga. And of course, Ate Corinne, kasama rin natin ang mga ekspertong magbibigay linaw sa bawat banggaan. Ang harapang tagapayo. Ayan. Doktor ng kalusugang pangkaisipan. Siyang ating maasahan, Doktora Camille Garcia. At bayong heart to heart, hatid naman yan ni Dr. Love, Brother Jude Panay. Legal advice para sa ating mga bisita, sagot yan ni Attorney Karen Jimeno. Okay, ito po ang ating kaso ngayong araw na ito. Medyo meron pa tayong hangover sa undas. Misteryo daw ang nangyari sa ating bisita. Hindi niya maipaliwanag. Maliit lang na tagyawat sa mukha na naging sugat. At yan daw, teka muna, sandali, huwag muna kayo mag-react. Sandali lang, kagagawan daw kasi ito ng kapitbahay na mangkukulam. Yes, mangkukulam. Heto na ang unang gusot na ating haharapin ngayong araw. Tinimbang ka, ngunit kulam. Opo, naniniwala po ako sa mangkukulam. Dito sa lugar namin, merong pinag-inalangan talaga mangkukulam. Kapag pupunta po dito, mahilig po, madalas po siya, kumuha po siya ng mga, alam mo, mga alaman po, mga ganun. Tapos kadalasan talaga gabi. Meron po yung sa kapatid po ng kaibigan ko na naulam nga po, na muntik po, nagkasugat-sugat po yung mga mukha-mukha niya. Tinatawag lang po siya na mangkukulam, gawa po ang mga bata. Inaasar po siya, ngayon tinatakot po niya. Kaya ang bansag po sa kanya ay mangkukulam. Kaya ikaw, Jaja, huwag ka magsisinungaling. Dahil yung sinasabi mo mangkukulam, hindi yan totoo. Bintang mo lang yan. Sa totoo lang, matino siyang tao. Mukha lang siya mangkukulam, pero hindi siya mangkukulam. Ito ngayon ang nirereklamo. Kasi siya yung nambibintang na siya daw ay kinukulam. Jaja, pasok! Okay, Jaja. So, iniisip mo na ikaw ay kinukulam ng kakilala mo, kapitbahay mo pa nga. Yes, ma'am.
Ano ang problema mo? Siya may problema, wala ako. Siya ang may problema, hindi ikaw. Yes, ma'am. Pero ikaw sabi mo ang nagtatagyawat, nasusugatan. Alam mo kung bakit? Kasi may problema siya sa akin, kaya ginawa niya to. Okay. Bago natin puntahan kung ano ang kanilang pinagkaproblemahan, yan na ba yun? May tagyawat ka pa rin eh. Ibig mo sabihin, magiging sugat pa yan? Hindi, pagaling na po siya, ma'am. Noon talaga, sobrang grabe talaga. Sumusugat talaga siya, sinaknak talaga siya. Pero anong ginawa mo para mawala? Nagpatawas po ako, ma'am. Nagpatawas ka? Yes, May ma'am. kakilala ka rin pwedeng Yes, ma'am. magtawas. Paano ka naman nakakasiguro na siya yun? Eh, siya na naman yung huling nakasagutan ko eh. Tapos nagbanta kasi siya sa akin. May binitawan pala. May binitawan pala siyang salita. Ano ngayon ang mga salitang yon? Sabi niya, mandadaw ako, makakarma ako, pag kinabukasan, ganito na yung mukha ko. Ay, agad-agad. Teka muna, sandali lang. Jaja, hindi ba? Marami naman talagang mga nagsasalita ng pabitaw ng ganyan. Galit po kasi siya, ma'am, nung ginawa niya yun. Kasi di ko siya pinapautang. Ay! Yun naman pala! Diyos ko, pag-utang talaga. Naku, yan na yun eh. There's money involved, ha? Okay, so nagsimula sa utang na ayaw mong Magkano ba yun? Ma'am, may utang po kasi siya. Yung mga may utang pa siya sa akin, mangutang ulit. Ay! Hindi ba nagbabayad? Mali talaga yun. Magkano ang utang niya na hindi niya mabayaran? Anong unang nangutang siya? 2.5. May bayad siya ng 1K. 1.5 pa. Tapos mangutang ulit. Ah, sobra naman ulit? Grabe! Mangutang ulit? Hindi ba kang fully paid? At hindi ba pagka sinabi mong mangkukulam, meron na talagang reputasyon muna na nangungulam? Yes, ma'am. Ako, ma'am, hindi naman ako talaga mapaniwalay sa mangkukulam. Kaso narinig ko na naman sa kapitbahay namin na lagi siya naglalakad sa gabi, tapos lagi siya may dalang kandila. Pero mas nakita ko rin siya ng ganon. Sa likod ng bahay namin, sinita ko pa nga. Baka naman brown out. Oo eh. Di ba brown out? Ma'am, may ilaw po kami, tapos siya may brown out. Ay, magkapit-bahay lang po kami. Sa ngayon, ano ang mga tanong sa isipan ninyo? Ayan. Stanley. Ay ako, ang tanong ko, bakit hindi ka nagpaderma? Ma'am, Tinagyawat ka eh. Sir, wala naman po akong tagyawat noon. Bago ito nagkaroon, nagnaknak to ng kusa, agad dire-diretso na ito. Ayun. Wala Hindi tagyawat din pag ano. Wala pa akong tagyawat. At saka hindi tagyawat yung ganyan kalaki. Oo, na yan. Mas nauntog pa sa doorknob yan eh. Kaya nga dapat sa doktor nagpunta. Doorknob at tumama. Hindi yan tagyawat. Ba't ka nagpatawas? Baka bumalik eh. Oo. True, ma'am, true. Hindi. May ano naman po, sir eh. Tendency na rin na magpapadoktor na rin sana po ako. Ay, ang kaso po, nauna po yung pagpapatawas ko. Kasi nga, yun yung sa akin na magpatawas ka muna bago ako magpadoktor. Bakit, Jaja, kapag pinag-uusapan parang naiiyak ka? Siyempre, ma'am, malaking, ma'am, may trabaho ako, siyempre, di ba? May trabaho ako, tapos nagkaganito yung mukha ko. Ilang linggo ako hindi pumasok, 2 linggo. Dahil sabi ng amo ko, huwag mo na pumasok dahil nga tingnan mo yung mukha mo. Coffee shop po ako eh. Server ako, tapos ganito naging mukha ko. Sino bang naapektuhan? Ako naapektuhan ako ng todo sa ginawa niya. Patunayan muna natin na mayroong kulam. Totoo ba ang kulam? Diba? Totoo ba ang... Ikaw naniniwala ka ba, Donita, sa kulam? Naniniwala ako sa kulam. Kaya nga nagkaroon ng mga pelikula, ng mga horror, kasi dyan yan pinase. So meron talaga niyan. O kayo naman dito sa puti, naniniwala ba kayo sa kulam? Kami rito, hindi. Bakit? Gusto ko malaman, bakit hindi kayo naniniwala? Tanungin natin si Madam. Bakit po? Kasi po ang kulam, gawa-gawa lang ng tao. Pinapag-aralan. So kung ano man yung naramdaman mo, kung ano man yung sakit mo, sa Diyos tayo dapat maniwala. Ayun. Ganun ba yun? Nasa digital age na tayo. Alam mo, may mga pari kasi marami na rin ako napagdaanan sa pagiging isang mamamahayag. Marami akong mga na-interview ng pare mismo ang naniniwala sa kulam. Yeah! Di ba? Meron, di ba? Meron, di ba? Meron! Walang kulam. Walang kulam. Walang kulam. Puti. Narinig na natin ang panig ni Jaja. Ngayon, tawagin naman natin ang nagre-reklamo. Si Banang! Puti. Banang! Okay. Okay, galit na galit siya. Okay, hinahon muna. Palamukha mo! Nakapal mukha mo! Mas makapal ang mukha nyo dahil nagbibintang kayo ng walang katotohanan!
muna, marunong ka bang mangulam? Ma'am, hindi po. Pero mahilig po ako talaga sa herbal. Kasi sa dami po ng anak ko, minsan, doon na lang po ako kumukuha ng paraan para yung mga anak ko hindi agad magkakasakit. Ayun, herbal. Kasi bundok po kasi sa amin. Yun naman pala yung dahilan. Bundok po talaga sa amin, liblib. Halimbawa ba nang marunong ka talagang mangkulam? Sino ang una mong kukulamin? Pero bago mo sagutin yan, alam naman natin, kaya tayo nandito lahat. Kapag may problema, kailangang face-to-face harapan! Puti, puti, puti. 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 Okay. Puti, puti, puti. O, eto na. Yung tanong ko kanina kay Banang, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong mangulam, kung totoong nangungulam ka, sino ang una mong kukulamin? Malamang yung mga chismosang walang magawa sa buhay. Magaling manira sa kapwa. Walang ginawa. Intindihin natin si Aling Banang talaga kasi ginagawa niya lahat para mabuhay yung siyam na anak. Eh, ito rin naman di ba? Ginagawa rin niya lahat, nagtatrabaho, di ba? At ang bait, nagpapautang pa kahit naging ganyan na yung Totoo tsura ba niya. na pinapautang ka niya dati? Opo, nagpapautang naman siya. Tingnan mo, nagpapautang, di ba? Sabi ko sa inyo ganun nangyari. Wala naman talaga kaming ganyan na usapan. Kumbaga, ewan ko sa kanila, gusto lang siguro nila magchismisan na mangkukulam ako. Hindi talaga, ma'am. Patunayan nila, hindi talaga ako mangkukulam, ma'am. Pero ang mga herbal medicine po, katulad ng mga daon-dahon, guyabano. Alam mo, te, kung gusto mo talagang kumuha ng daon-daon, may umaga naman. Pagtapos ng pagpasok ng anak mo, pwede ka naman kumuha. Para hindi ka mapagkama ng ano lang. Hindi Pero bakit nga ba sa gabi ka gumagalugan? Di ka ba nilalamok? Parang naging hobby ko na rin po kasi yun talaga. Ay, grabe, di ba? Parang nakasanayan ko na rin po. May marikan Kasi dala? Ano ba yun? Sa amin po kasi bundok. Bundok po talaga. So may mga manika ka ba sa bahay? Opo, kasi mga anak ko mahilig talaga sa mga toys. Mga toys. Ayun naman pala eh. Pero wala ka namang mga karayom. Karaniwan kasi pag wala rin akong ginagawa, talaga nananahi ako ng mga damit ng anak ko. Ayan naman pala eh. Kita mo na eh. Mananahi eh. Mahilig sa karayo. Alam mo na. Mananahi eh. Alam mo, ang kailangan talaga dyan, sa usapang ganyan talaga, Jaja, katibayan, Katibayan talaga ang kailangan dyan. Hindi lang naman po kasi, ma'am, hindi lang naman po sa akin kasi nanggaling naman kukulam siya. Meron din kasi akong friend na ginanyan daw niya. Yun ang nagsabi sa akin, kaya na-approve ko rin na makukulam siya. Yan. Eto na yun. Hindi lang kasi kayo ang kakampi ni Jaja. Meron siyang ibang kakampi. Tawagin natin si Daisy. Okay, tulong pa kayong dalawa. Tulong pa kayo. Okay. So, Daisy, ikaw ay kakampi ni Jaja. Ano ang masasabi mo sa kanyang depensa? Totoo naman po talaga mangkukulam yan. Meron nga rin po akong karanasan dyan eh. Ikaw din? Opo. Ano naman ang karanasan mo? Di ba totoo naman? Alin totoo doon? Alin totoo? Alin nga ba? Chismosa kayo? Yun, yung totoo. Hindi yung chismosa. Yun, totoo. Mangkukulam ka kasi, te. Wala na kayong ginawa. Sa buwan ng tao, chismis nyo. Alam mo, anti ka sa mukha mo, no? Bakit parang, alam mo ito si Daisy sa natural dito po sa studio. Makikita nyo, talagang naiiyak sa galit. Bakit? Bakit ka galit na galit? Yung sa akin naman po, year 2021 pa po yun. Muntik na ako mawalan ng anak nang dahil sa kanya. Ng anak? Sisihin pa talaga. Bakit? September 9, 2021 po, bumili ako sa kanya. Nung lumpiang togi niyang pangat. Pangatlong luto, Ate Kuri. Pangatlong init Pangatlo. po. Ikaw na nga nagsasabi, no? Tagal mo nang kumakain ng paninda ko. Leftover. Okay. Iba yung Teka muna. Iba yung nagbebenta siya ng panis. No? O pangat. Sabi mo nga pangat. Iba yun. Ibang racket yun. Iba yung nangungulam talaga. Ano ang katibayan mo sa pangungulam niya? Nung time po na yun kasi, sinabi ko na sa kanya. Nag-voice out na ako na, Aling Banang, bakit naman ganito yung paninda mo? Bakit lasang sira na? Ba't hindi pa noon? Nagalit siya sa akin. Ba't time lang na yun? Nagalit siya sa akin, tapos nagbitaw siya ng salita na ipapakulam kita. Kumano siya sa akin. Ginawa pala. Tumuha nga mo siya, ikan nila.
gusto mong mangyari dito kay Banang? Aminin niya lang, ma'am. Wala naman nang magagawa. Bakit ka aminin? Siya mga anak ko bubuhayin na ang sa ko yung panahon ko sa inyo! Oh, W, ano nga aminin naman ko? Ano nga aminin ko? Magkukulam ako? Totoo yan. Totoo yan. Nahulo pala kayo. Sandali, habang sila po'y nag-aaway, sandali lamang po. Magbabalik po kami. Alam naman natin, lahat ng problema, kailangang face to face! Harapan! Puti, puti, puti. 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 O, eto na ngayon. Parang ang saya, di ba? Pero ang usapan po natin ngayon ay sa totoo lang seryoso. May spiritualidad, merong mental health, mga anak na naapektuhan, mga kabuhayan na naapektuhan. Kanina po, during the break, medyo nangingilid-gilid po ang luha ng magkabila habang tayo nagkakasiyahan. Sa totoo lang, seryoso ito. Bakit ka naiiyak kanina, Banang? Anong naiisip mo? Yung yung nararamdaman ko kasi ang hirap po maghanap ng hanap buhay ngayon, lalo kung may edad ka na. Hindi po priority yung may edad sa trabaho. At dahil dito sa usapang ito, lalo kang mababahira na ikaw ay mangkukulam. Napakasama ng ginawa. Sakit-sakit kasi yung tipo hindi ka na makakalabas ng bahay. Pati yung mga anak mo dahil gano'n yung ginawa nila sa akin. Magbibitaw na mga kukulam. Kasi ang tanong dyan parang, kailangan mo bang patunayan ang isang bagay na hindi mo naman ginagawa? It's like a double negative, di ba? Parang innocent until proven guilty. Yan ang sinasabi nila sa legalidad, ano? So, yung katibayan talagang importante. Ngayon, hindi lang naman si Jaja ang may kakampi. Para naman kay Banang, meron din siyang kakampi. Ayan, tawagin na natin si Kate. Kate! Ayan. Ay, meron naman sila. Ganyan talaga sila. Kaya mukha niya! Mga walang niya kayo! Yan ang mga greeting nila. Kakampi ka ba? Parang kayo walang ulama! Ay! Ang pangit ang mukha mo! Ang tamaan! Kaya ka nagkaganyan dahil mahilig ka sa skincare dahil hindi na magagagan ang mukha mo! Walang hiya ka? Alam mo, tagal na skincare ginagamit ko ngayon na talaga ganito. Kapal mukha mo! Sinungaling ka! Number one chismosa ka! Isa ka pa! Daisy! Sasabihin mo, kinulam ka? Nang hipad ko? Konsentidor ka kasi! Anong konsentidor? Hindi ka pinautang, kaya ka nagkaganyan! At yung binagbuntis mo na sinasabi mo na nakunan ka na dahil sa kanya, walang katotohanan yan! Masinungaling ka yan! Okay, Kate. Yes, ma'am. Okay. Huwag mo ko sisigawan, ha? No, ma'am. Okay. Ano ang problema mo? Wala pa akong problema, ma'am. Ito po, umiiyak sa akin. Bilang hipag niya, ma'am, na pinagbibintangan siya ng mangkukulam na walang katotohanan. Ikaw ba naman sabihan ng yan dalawang chismosa na mangkukulam to? Ito, gandang-ganda, pilinyera to. Kaya kinaiingitan mo dito, mas mukha ka mangkukulam sa kanya! Hindi naman itsura ko at saka itsura niya! Mas mukha ka mangkukulam! Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Patan! Nasabihan na mangkukulam! Okay. Tama yung naririnig namin. Ang pinagmulan ng lahat ng ito ay dahil sa utangan. Di ba? utangan po. Utangan. Meron nagpapautang, hindi nagbabayad o kaya ayaw magpautang. Yan, nagkagalit-galit dahil sa pera. Dahil sa ganon. Pero ang tanong ko, ano kaya yun? Ano kaya ang paraan para magkasundo? Para mapatunayan na hindi niya ginawa yun? Ano ang makakapagkumbinsi dito kay Jaja at Daisy na wala siyang ginawa? Opinyon ng mga sausawero dito sa Panig Pula. Ay, nako, eto na nga, Ate Kuri. Ito ang magsasalita sa akin. Ito si Ate, pangalan mo, te? Maricel. Nakita mo naman, napakakinis. Alatang hindi talaga kinulam, di ba? Kumpara dito, kita-kita na may problema. Ano ang masasabi mo? Talagang may naniniwala akong may mangkukulam dahil sa kwento ni ate, the before ay makinis po talaga siya, tapos wala siyang tagyawat. Tapos makakaisip ka talaga na mangkukulang ang isang tao dahil hating gabi naglalakad.
tas may dalang manika, may karayom. Lakas tama. Yun talaga yung mga gawain ng mangkukulam. Tapos sa kapitbahay namin is may nakulam na rin talaga. Ayun! O, di ba? Di ba? Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Tanungin natin yung mga sausawero dito. Ma'am, pakita nyo na si ma'am, ha? Batang-bata. 100 years old na siya. Oh, hindi halatang nagpapaderma. Totoo lang, wala talagang kulam-kulam. Likang isip lang yan ng tao. Ang tao, makikitid na ang utak. Siyensya na tayo ngayon. Marami ng high-tech na mga gamot. Di naman pwedeng maniwala ka sa mga kulam-kulam. Masama yan kasi unang-una sinisira yung dignidad ng tao. Kung paano ko pambiling gamot? Hindi lang yan nagsisimula sa anak. Henerasyon nila, sinisira ninyo. Alamin natin mula sa totoong doktor. Yan. Okay, meron tayong mga eksperto na kasama natin dito. Ang isa sa ating mga harapang tagapayo, Doc Camille. Ayan. Okay, unang-una dito sa nangyari kay Jaja, may mga pagkakataon na sabihin natin dati tayo makinis, tapos biglang nagkaroon na ganitong klaseng tumubo sa ating balat. Malaking epekto ito. Siyempre, nagiging inferior tayo or nahihiya tayo, tapos dumami ka agad. Maraming kondisyon na pwedeng maging ganito ang isang tao na magkaroon ng skin infections. One, pwedeng mga allergy. Pangalawa, pwede rin ito dahil sa mga kagat ng mga insekto tapos dumadami siya. Or pangatlo, ito yung mga karaniwan na hindi natin na-explain. Stress-related na skin infections. Kasi sa sobrang stress natin, pwede sa isang iglap, isa lang makikita mo na tumubong hindi maganda kay pigsa, o kaya naman ay sabihin natin ay pimple, ganyan. Pwedeng dumabi siya kinabukasan eh. So pwedeng ito yung sinasabi natin na hormonal changes. So biglang magkakaroon ng kakaiba sa katawan, dadami yung mga skin infections na yan. Ano naman ang masasabi ng isang taong malapit sa simbahang Katolika? Halimbawa si brother, di ba? O kaya ano naman sa usaping legal? Napaka-interesante niyan. Paano ba mapapatunayan kung talagang meron bang pwedeng ikaso si Banang kay Jaja? May pwede bang ikaso si Jaja kay Banang? Sa legal, ha? Isang usapin pa yan. Yan ay sa ating pagbabalik dahil alam naman natin, kailangan face-to-face harapan! Puti, puti, puti. 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 Okay, narinig natin ang ekspertong opinyon ng isa nating harapang tagapayo, si Doc Camille. Ngayon naman, mula naman kay Brother June Banaag. Ayan, kilalang malapit sa simbahan at saka mapagdasal. Alam naman natin, life coach. Naniniwala ba kayo, brother, sa Brother June, sa kulam? Magandang hapon sa inyong lahat. Ate ko ring napakagandang tanong yan. Meron pa bang kulam? Kasi itong panahon na ito ng mga nakarating na tao sa buwan, sabi dito sa puti, wala nang kulam ngayon. Pero ang katotohanan, hindi ho natin po pwedeng talikuran. The Bible itself tells us may kulam, merong witchcraft. Matatagpuan po natin yan sa Book of Deuteronomy sa chapter 18 verses 11 to 12. Tinatalakay dyan ang kulam. Ang pangkukulam ay gawain ng diablo. Ang nakapagpapagaling sa kulam ay yun ding kakampi ng diablo. Okay? So ano ang resulta ng pangkukulam? Ito ay nagkakaroon ng epekto sa kapwa na kinukulam niya. Etong problema ngayon. Kapag ang isang judge ay isinabit niya ang sarili niya dyan sa kulam na yan o sa mga evil spirits, naniwala siya, isinabuhay niya, isinabit niya yung sarili niya, mapoposes ka talaga at tatablan ka ng kulam. In the court of law, mapapatunayan mo ba na kinulam ka niya? Yun ang mahirap ngayon na kinakailangang patunayan mo na sasagutin mamaya sa atin ni attorney. Maraming salamat. Babalikan ka namin, Brother June, ha? Kasi meron tayo ditong tagatawas. Itong tagatawas na ito, sinasabi naman nila dito sa linya ng usapan natin, ng espiritualidad, siya daw talaga ang makatatanggal ng bisa ng kulam. Pero pari din siguro ang makakasabi kung mangkukulam si Banang o hindi. Tingin ko lang kasi kung kulam if we are in that realm,
then only also a spiritual person can say kung mangkukulam siya o hindi. Okay, legalidad naman tayo. Attorney Karen, may kaso ba? Paano ba ang mapapatunayan sa hindi? Ate Coring, sa Pilipinas kasi, wala naman tayong batas na sinasabing illegal maging mangkukulam. Pero, ang meron tayong pwedeng ikaso ay kung mga tinatawag nating physical injuries. So kung yung sinasabi ni Jaja na ang sugat ko ay dahil kay Vanna, kailangan niyang patunayan sa korte na yung sugat niya ay talagang nanggaling kay Vanna. Pero para naman kay Vanna, yung paninira na sinasabi, ito pwede itong kasuhan naman na tinatawag nating oral defamation or slander. Kasi ang pagchichismis, yung paninira ng ibang tao, meron tayong criminal offense dyan. So, pag simple lang, simple slander, may pagkakakulong yan na pwedeng umabot sa 1 buwan. Pero pag seryoso na serious slander, dahil matindi yung pagbibintang or yung paninira, meron tang pagkakakulong dyan na 4 months up to 2 years. Ayun. Para malinaw na, malinaw. Kasi lumalabas talaga. Mahirap magpatunay na siya ay mangkukulam. Jaja. Sabi mo ng totoo, mahirap patunayan. Right. Ito naman, Banang, malinaw ang paninira. Yun ang medyo delikado sa inyo. Kahit paniwalaan nyo pa yan, mas madali nilang mapapatunayan na kayo ay naninira kaysa mapatunayan mong siya'y mangkukulam. Yun ang naiintindihan ko kay Attorney Karen. Yan, okay. So, punta naman tayo sa pagtatawas. Nako, Ate Coring. Sabayan mo na yung sarili mo. Oo. Sige na. Kasama natin ngayon Stanley. ang mangtatawas na nilapitan ni Jaja. Tawagin natin siya sa pangalang Mila. O, Aling Mila, nung tinawas niyo si Jaja, ano ba naging resulta? Lumabas po kasi sa kandila yung hugis ng tao na kung sino ang gumawa sa kanya na hindi maganda. Bali, binigay ko lang kay Jaja yung description ng tao na mahabang buhok, matangkad na payat. Pero wala ko sinasabing pangalan kung sino. So, hindi ba, Dr. Love, kung iba yung legal, iba yung medical, at iba yung spiritual. Hindi ba? Yung spiritual, ang medyo pinaka mahirap patunayan. Pero sa simbahang Katolika ba, in as much as there are priests who believe, naniniwala sila, sila rin ba ay makapagsasabi, pupuntahan si Banang, ito ba ay mangkukulam o hindi? Katunayan, Ate Coring, bago mag-decide ang simbahan natin kung ito ay kaso ng kulam or evil possession, nagpupunta muna ang pari at ang simbahan sa isang psychologist o psychiatrist para malaman kung si Jaja ay talagang may nagkakaroon ng problema sa kaisipan, stress or something. Pag walang nakita ang psychologist o psychiatrist, doon pa lang i-evaluate ng simbahan natin kung ito nga ay may kinalaman doon sa spiritual na bagay. Now, gusto ko lamang linawin, sa mata ng simbahang Katolika, ipinagbabawal ang mga bagay na ito. Panggagamot ng kulam o whatever, pangtatawas, panghuhula, pagbibigay ng mga darating na mga prophecia or something. Bawal na bawal po yan. So, para hindi tayo tablan, kailangang matibay ang spiritualidad natin. Kilalanin natin kung sino ang Diyos sa atin at ang relasyon natin sa Diyos. Then ligtas na tayo, miski anong kulam yan. Ayun! Okay. So maraming salamat sa ating harapang tagapayo. Eto na, syempre ang tanong, magkakasundo ba ang dalawang dating magkaibigang ito? Dahil nalalaman naman natin dito sa Face to Face, kailangang face to face, harapan! Puti, 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 puti. Okay. Ngayon, ang tanong, magbabati kaya sina Jaja at Banang pagkatapos tayong malinawan sa iba't ibang mga aspeto kasi komplikado ang inyong pinag-awayan na nanggaling lang sa utangan pero napunta sa kulaman. So, medyo komplikado pero pagkatapos ng lahat ng inyong narinig, ano muna ang masasabi mo, Banang? At Kate, sige, kayong dalawa na.
Mama ko kasi marami akong anak, ma'am. Sila, tinuturuan ko na silang mga anak. Kaya hindi pwedeng hindi ko sila patatawarin. Pero sana huwag nila lang ulitin. Ayun. May mga anak ako. So, Anak kahit man na tuloy nasaktan ka, alam mo, ang ganda rin mo na, kahit na nasaktan ka, kanina po ito umiiyak, kung hindi po niyo napapansin, kanina pa siya umiiyak. Siguro naiisip mo yung siyam mong anak, at yung kabuhayan mo. So, syempre, apektado lahat ang anak nila sa ganyang klaseng reputasyon. So, handa ka namang magpatawad. Oo, gano'n. Iba pa yung magpatawas, ha? Iba yun. Okay, sige. Magpatawad. Okay. At humarap sa pare. Alam mo, pwede naman silang sabay-sabay humarap sa pare. Kaysa man humarap kayo sa husgado. Di ba, Jaja? So, Jaja and Daisy, narinig nyo na yung komplikasyon ng inyong sitwasyon. Ano naman ang masasabi nyo? Sa akin, ma'am, wala namang problema sana doon. Kung sana, sa susunod, huwag kang magbabanta ng kung ano-ano para hindi ka rin nagkakaganyan. Hindi ka rin napapagkama ng kukulam. Sa susunod, magbabaguhin mo rin yung ugali mo. Wala naman po sa kanya yung epekto nito eh. May epekto rin sa amin kasi, ma'am. Nagkaroon din ako ng trauma dahil sa... Siguro sa salitang pagbabanta. Opo. Ay, naku, alam nyo, pwede ko i-sponsor yan. Paghaharap ko kayo sa pare. Oo, talaga, ha? Pare na makapagsasabi na, ganito, hindi totoo yan, magbati. Alam mo na, di ba? Kasi may mga anak na kayo, mas maganda yung may kapayapaan para may kasaganahan. Tama? Tama ba? Tama ba si Ate Kuring? Okay ba? Okay ba? Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Oso! Banang, Jaja, pasado ang una kong sabak, ha? Pasado ang una kong sabak. Biro mo na pagbati natin sila. Palakpakan tayo! Palakpakan naman tayo dyan! Ayan na! Ayan na! Ayun! Halika dito! Yan! Ano ba yun? Okay naman pala eh! Okay na yan. Yan! Hindi ba? Parang, kita mo, hahawakan ko pa ang balat mo. Hahawakan ko pa ang balat mo. Siguradong hindi ako mahahawa dyan. Ang ganda ng hapon natin. Donita, naiiyak ka pa. Parang ikaw yung kinulang. Hindi, naiiyak ako, madam, kasi nakalimutan ko magtawas. Andiyan si Aling Mila. Ano masasabi mo? Hindi, para sa akin, napaka-importante ng salitang respeto. Respeto sa isa't isa, respeto sa kapwa, respeto sa paniniwala. So, lahat tayo dapat iniisip natin yon at wag tayong magbibitaw ng salita na makakasakit sa kapwa na alam natin ibabalik sa atin. Ayan. So, mag-isip tayong lahat ng tama. Correct. Oo. Stanley! Ay, may mga bagay na dadaan sa mabuting usapan. Yung mga ganyang misunderstanding, baka naman pwedeng idaan sa konting lambing. Huwag masyadong maintang ulo. Okay, ito naman ang ating kasagutan. Ayun. Maraming hindi ka panipaniwala sa inyo na mga ganitong pinagmumulang away. Hindi ba? Parang hindi ka makapaniwala. Ano pinag-awayan nila? Pera. Yung pera, normal lang yan na pinag-aawayan. Hanggang umabot na nga sa akusasyon ng pangungulam. Imagine. Para sa akin, eto pagkatapos kung pakinggan lahat ng ating harapan na tagapayo, anumang akusasyon, kulam man o iba pang bagay, huwag maiiwan sa hinala. Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero kailangan huwag tumigil hanggang mapatunayan ang katotohanan. Samantala, bago mapatunayan ang katotohanan, wala mo nang siraan at wala munang awayan. Ayon. So, mag-iingat po tayo sa lahat ng ating mga sinasabi. Kung minsan maliit na bagay na papalaki ng husto at iisipin natin parati ang ating mga mahal sa buhay. Ayun lang ang masasabi ko para sa ating unang sabak dito sa ating programa. Yun. Wow! Dala-dalawa. Dala-dalawa. Dito kay Ma'am Ano naman? Meron din ako. Uy, Siyempre. please naman. Ano ba yan? Ayan. Ate Kuring yan. Dalawa tayo ditong girl. Ayun. Okay. Sa ngalan po ni Donita at Stanley at sa lupon ng lahat ng mga sausawero at sausawera, ang ating harapan na tagapayo, ako po ang inyong lingkod, Ate Kuring, nagsasabing may kang harapin ang mga issue. Dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta't dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face!
nangyari pagka nasobrahan ho eh. Iba na ang pag-uugali. Sinabi ko bang pinabayaan mo? Nawala ng pamilya. Sinabi ko? Nabuhay ako mag-isa. Tay, anong problema niyo? Diyan, nakikinig sa akin. Sabi sa akin, ikaw tayo wala kang nagwentang ama. Pag-ubuhin mo, galit mo ha. Sobat na ako. Ang sakit nga naman, mapagsabihan ng anak na ikaw ay isang walang kwentang tatay. Tao ako, nagkamali, nawalan ako ng pamilya. Ito na sabihin mo. Aminin mo na, nagkamali ka. It was your decision to be like this. May pagkakataon pang baguhin ang lahat, honey.